Magandang umaga sa lahat. Ngayon, tatalakayin natin ang hagdan ng karanasan. Bago ang lahat, ito ang layunin natin sa araling ito. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, natutukoy ang hagdan ng tagumpay, pangalawa, na ipapaliwanag ang mga uri ng hagdan ng karanasan. Ano nga ba ang hagdan ng karanasan? Tama! Ang hagdan ng karanasan ay isang visual na representasyon ng iba't ibang uri ng karanasan sa pag-aaral. Ipinapakita nito kung paano ang iba't ibang pamamaraan ng pag-aaral ay nakakaapekto sa ating pagkatuto at kung gaano karaming impormasyon ang ating natatandaan mula sa mga ito. Nagsisimula ang hagdan ng karanasan sa tuwirang karanasan at nagtatapos naman sa simbolong verbal. Narito ang tatlong pangkat ng hagdan ng karanasan. Una, ang mga tuwirang karanasan. Ang mga tuwirang karanasan ay ito yung mga aktwal nating ginagawa na kinakailangan ng ating pisikal na representasyon. Pangalawa naman, ang mga bilangkas na karanasan. Ang mga bilangkas na karanasan ay ito ay mga representasyon o modelo ng mga tunay na karanasan. At panghuli naman, ang madulang pakikilahok. Ang madulang pakikilahok ay ito ay mga karanasan kung saan aktibong nakikilahok ang isang tao sa isang sitwasyon na ginagaya ang tunay na buhay. Ito ang mga kabilang sa tuwirang karanasan. Una, eksperimento at pangalawa, mga laro. Narito naman ang mga halimbawa ng mga laro. Meron tayong larong book baseball, hot potato, larong may akda o author's game, pahulaan, magdala ka, bugtungan, sino ako, at panghuli, luntiang ilaw o pulang ilaw. Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng mga kagamitang tanong-rinig para sa mga bilangkas na karanasan. Una, modelo. Ang modelo ay panggagaya sa orihinal na kaanyuan at kabuuan ng isang tunay na bagay. Maaaring ito ay gawa sa kahoy, plastik o bakal. Bagamat may kaliitan ay katulad ang anyo sa ginayang tunay na bagay. Halimbawa ng modelo ay isang modelo ng puso na gawa sa plastik. Ito ay ginagamit sa klase ng biology upang ipakita ang iba't ibang bahagi ng puso at kung paano ito gumagana. Pangalawa naman ay mock-up. Ang mock-up ay panggagaya rin tulad ng modelo. Ang pinag-iba lamang ng mock-up sa modelo ay isa o ilang bahagi lamang ang gagayahin at hindi ang kabuuan. Halimbawa ng mock-up ay isang mock-up ng isang gusali. Ito ay ginagamit upang ipakita ang mga disenyo ng gusali bago ito itayo. Pangatlo naman ay specimen. Isang mabuting panghalili sa mga tunay na karanasan ang specimen. Kung sakaling hindi madadala ang mga mag-aaral sa pook na pinagkukunan ng mineral, maaaring magpakita na lamang sa klase ng iba't ibang uri ng bato bilang specimen. Halimbawa ng specimen ay iba't ibang uri ng bato na ipinapakita sa klase ng earth science. Ito ay ginagamit upang pag-aralan ang mga katangian ng mga tao at kung paano nabuo ang mga ito. Panghuli naman, mga tunay na bagay. Ang mga tunay na bagay ay mahalagang kagamitang tanaw-dinig, nahahawakan, nasusuri at napag-aaralan ang mga ito ng mga mag-aaral. May mga mag-aaral pang nagdadala sa silid-aralan ng mga bagay na dala ng kanilang mga magulang o kapatid na galing pa sa ibang bansa. Ipinapakita ang mga ito sa mga kamag-aral upang mapag-aralan. Halimbawa ng tunay na bagay. Isang shell na dinala ng isang mag-aaral mula sa beach. Ito ay ginagamit upang pag-aralan ang mga katangian ng mga shell at kung paano nakatira ang mga hayop sa loob nito. Narito ang madulang pakikilahok. Una, mga dula. Pagtatanghal. Ang pagtatanghal ay isang makulay na pagkilala ng mga mahalagang bahagi ng kasaysayan na kung saan ang mga tauhan ay nakasuot ng angkop na damit. Narito ang halimbawa ng pagtatanghal. Sa isang pagtatanghal, ipinakita ang buhay ni Jose Rizal sa pamamagitan ng eksena mula sa kanyang kabataan hanggang sa kanyang kamatayan. Ang mga tauhan ay nakasuot ng mga kasuotang naaayon sa panahon. Pangalawa, pantomima.
Ang pantomima ay pag-arte ng walang salita. Kikilos at aarte ang kasali ayon sa hinihingi ng kanyang papel na ginagampanan. Ito ay payak na anyo ng dula na magagamit sa iba't ibang pagkakataon. Narito ang halimbawa ng pantomima. Isang pantomima ang ginawa upang ipakita ang iba't ibang propesyon tulad ng doktor, guro at polis. Ginagamit lamang ang kilos at ekspresyon ng muka upang maipakita ang mga gawain ng bawat propesyon. Pangatlo, W. Malaki ang pagkakatulad ng W sa pantomima dahil parehong walang salitaan, kaya lamang ang W ay walang galaw samantala ang pantomima ay may kilos at galaw. Narito ang halimbawa ng W. Isang W ang pinakita na naglalarawan ng huling hapunan. Ang mga mag-aaral ay nakatayo ng tahimik at walang galaw na nagpapakita ng eksena mula sa Biblia. Psychodrama. Ang psychodrama ay isang kusang loob na dula na nauukol sa pansariling lihim o suliranin ng isang tao. Ang mismong may suliranin ang gagawa ng script at magsasadula. Karaniwang ginagawa ito sa mga asignaturang homework guidance at edukasyong pagpapahalaga. Narito ang halimbawa ng psychodrama. Isang mag-aaral na may problema sa pamilya at gumaganap na isang eksena kung saan malaya niyang naipapahayag ang kanyang saloobin at damdamin. Sociodrama. Ang dulang ito ay walang gaano paghahanda at pag-iinsayo. Umiilog ang paksang sa suliraning panglipunan. Narito ang halimbawa ng sociodrama. Ang mga mag-aaral ay nagtatanghal sa isang dula tungkol sa bullying sa paaralan, kung saan ipinakita nila ang mga posibleng solusyon sa problema. Role-playing. Kung sa sociodrama ang diin ay nasa suliraning panlipunan, ang role-playing naman ay ang papel na ginagampanan. Ang importante dito ay magbigay ng buhay at halaga ang papel na ginagampanan. Halimbawa ng role-playing. Ang mga mag-aaral ay gumaganap bilang ang mga karakter sa isang debate tungkol sa kahalagahan ng edukasyon. Dulang pasalaysay. Ang dulang pasalaysay ay tulad ng isang tunay na dula kung saan ang mga tauhan ang nabibigay buhay sa bawat tagpo sa pamamagitan ng mga usapan, kilos at galaw. Narito ang halimbawa ng dulang pasalaysay. Isang grupo ng mga mag-aaral ay nagbabasa ng isang maikling kwento na may iba't ibang tauhan. At sa bawat isa ay nagbibigay buhay ang kanilang karakter sa pamamagitan ng pagbabasa. Sabayang pagbigkas. Sabayang pagbigkas ang tawag sa sabay-sabay na pagbibigkas sa tanghalan ng isang pangkat ng anumang akdang panpanlitikan. Narito ang halimbawa ng sabayang pagbigkas. Ang buong klase ay sabay-sabay na nagbibigkas ng isang tula tungkol sa pamamahal ng bayan. Mga papel. Una, karilyo. Pagpapagalaw ng anino ng mga pira-pirasong karton hugis tao sa likod ng puting kumot ng mga ilaw. Habang pinapagalaw ang hugis taong karton ay sinasabayan ng salaysay gaya ng kurido, awit, tulang panparehiyon at alamat. Narito ang halimbawa ng korilyo. Isang grupo ng mga bata ay nagpapagalaw ng mga anino sa likod ng isang puting tela na nagkukwento sa isang alamat tungkol sa isang bayani. Stick papel. Cutout. Ang anumang bagay na dinidikit sa patpat, mabisa itong pagganyak sa bata lalo't sinasabayan ng pagkukwento. Narito ang halimbawa ng stick papel. Ang mga bata ay gumagamit ng mga cutout na paper upang ipakita ang iba't ibang karakter sa isang kwento patungkol sa isang paglalakbay sa gubat. Kamay na papel. Anumang anyo ng tao, hayop o bagay na iginuguhit sa supot ng papel. Ang isang kamay ay pinapasok sa supot ng papel. Kapag ginagalaw ang kamay, gumagalaw din ang papel. Hinatutuwaan ng mga mag-aaral ang ganitong klase na papel. Napupukaw ang kanilang interes kaya't nakapokus ang kanilang atensyon sa aralin. Narito ang halimbawa ng daliring papel. Ang isang guro ay gumagamit ng kanyang mga daliri upang lumikha ng mga hugis ng hayop sa dingding habang nagkukwento tungkol sa mga ito. Marionette o pising papel. Gumuhit ng larawan ang tao o hayop sa anumang bagay sa isang malapat na karton. Gupitin ito at paghiwa-hiwalayin ang mga bahagi ng katawan. Ikabit ang mga bahagi sa pamamagitan ng thumbtacks. Itali ang pisi sa mga bahaging gustong pagalawin. Kung hihilain ang pataas,
ang PC ay kikilos ang puppet. Narito ang mga halimbawa na minamasid. Ang pakitang turo, ang excursion, telebisyon, pelikulang gumagalaw, tape recording, radyo at di gumagalaw. Pakitang turo. Ang pakitang turo ay nakakatulong upang lalo pang mapaghusayan ang gawaing pagtuturo. Halimbawa ng pakitang turo ay ang ginagawa natin sa silid-aralan, kagaya ng demo teaching. Dito naman tayo sa paglalakbay o excursion. Ito ay natutunan sa pamamagitan ng pagmamasid, pagsisiyasat at paglalakbay. Halimbawa ng paglalakbay o excursion ay ang pagbisita sa museo. Exhibit. Ang exhibit ay ang maayos na pagtatanghal ng mga bagay o kaisipan sa isang tanging lugar o lalagyan upang mamasid ng balana. Ito ay mga layuning maganyak, magturo o magpadala ng mga pangyayari. Halimbawa ng exhibit ay ang pagpapakita ng mga likhang sining ng mga mag-aaral sa isang silid. Dito naman tayo sa mga medyang pang-edukasyon. Ito ay ang iba't ibang kagamitan na ginagamit sa pagtuturo at pag-aaral. May dalawa itong sinasagisap. Una, ang simbolong biswal. Halimbawa ng simbolong biswal ay ang mapa o globo, diagram, graph, chart at cartoon. Pangalawa naman ay ang mga simbolong verbal. Halimbawa nito ay mga semantic mapping, association o word network, cleaning, clustering, collocation o kolokasyon, huwaran o pattern, kasabihan, kawikaan, sawikain, salawikain at flashcard. At dyan nagtatapos ang ating talakayan.